Milyon-milyon man ang mga Pilipinong walang trabaho, may kakulangan pa rin daw sa skilled workers ang Pilipinas, partikular na sa construction. Ayon sa isang eksperto, ang pumupuno sa kakulangan na yan, mga dayuhan na karamihan, mga Chinese, na kadalasan din daw mas malaki pa ang sahod kesa sa mga Pilipino. Live mula sa Mandaluyong City, may report si Athena Imperial. Athena? Jessica, sinasabi nga ni Pangulong Duterte na kulang sa labor force ang Pilipinas, kaya naman binigyan ng working permits ang mga Chinese laborers para dito sila sa Pilipinas pagtrabaho. Pero ayon sa Real Estate and Builders Associations, kulang lamang sa skills training ang manggagawang Pilipino. Kaya yung build, medyo atrasado ng konti, walang trabahante. Ang karamihan na may alam niyan, wala na dito sa Pilipinas at doon na sa Middle East. Mismong kay Pangulong Duterte na nanggaling kahit ang ilang proyekto ng gobyerno apektado ng kakulangan umano ng construction workers sa Pilipinas. Ramdam naman kaya ito ng mga construction firms? Whenever there's a construction boom, the first group that feels it is kami mismo sa Creba. Hindi naman kulang ang labor natin, kulang ang kaalaman natin sa pagpursige na magkaroon ng skilled labor. So siguro doon ang pasok ng gobyerno rather than replacing them with other workers from other countries. Nobyembre noong nakaraang taon, sinabi ng Department of Labor and Employment na nasa 2,000 Chinese ang binigyan ng trabaho sa mga construction site sa nakalipas na 3 taon. Kasama sila sa 51,000 na Chinese na nabigyan ng permit para makapagtrabaho sa Pilipinas. Many Chinese here who are doing the skilled work that's lacking in our construction activities, and it's very glaring that they're paid 3 times as high as the ordinary Filipino, and they have lots of benefits free. Pero sa halos parehong panahon, may nasa 2 milyong Pilipinong walang trabaho, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Sa buong taon ng 2018, 5.3% ang unemployment rate, katumbas ng mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Ang tanong, bakit sinasabing kulang ang mga trabahante, gayong marami ang unemployed? We don't have enough skilled workers to fill up the construction gap right now. And there's not training enough skilled workers like master electrician, plumber, welder. There was a lull in the construction activities in the Philippines. So therefore, the government failed to implement a national training policy to train more construction workers that have left the country. Ayon din sa recruitment and migration consultant na si Emmanuel Jeslani, may mga trained workers naman ng Pilipinas. Yun nga lang, mas gusto nilang mangibang bansa. Once you train these people, the next thing they'll do is go abroad also. After working for 1 or 2 years, they'll go abroad because that's where the money is. Matatanda ang ilang grupo ang nagpapahayag ng pagkabahala sa dumaraming foreign workers, partikular na ang mga Chinese, sa Pilipinas. Tugon noon ni Labor Secretary Silvestre Bello, they will only issue these permits to foreigners if the foreigner will perform a job that cannot be performed by a Filipino citizen. Jessica, ang rekomendasyon nga ng Creba ay bigyan ng skills training yung mga manggagawang Pilipino kaysa magpapasok tayo ng mga laborers mula sa ibang bansa. Mas mabuti na daw na mismong mga Pilipino yung makinabang kaysa mga taga-ibang bansa. Jessica? So Athena, magkaliwanagan tayo, no? Kasi I'm sure maraming mga kababayan tayo nagtatanong, bakit pinapayagan yung mga foreign worker gayong napakaraming mga Pilipinong walang trabaho? Marami tayong unemployed na mga kababayan, yun nga lang, sa construction industry, kulang ng skilled. No? I think we should emphasize skilled workers. Tama? Tama, Jessica. No? Yan nga din yung sinabi nung in-interview natin kanina, yung National President ng Creba. Marami sa mga manggagawang Pinoy o marami sa mga Pinoy ay walang trabaho. Yan nga yung sinasabi natin from PSA na 5.3%
dun sa 2018 data nila, no? Kaya daw ang mas kailangan nga ay bigyan ng training itong mga Pinoy kaysa magpapasok dito sa bansa ng mga foreign workers. Nung tinanong natin yung Creba kung bakit kailangan pang magpapasok dito sa bansa, hindi naman nila tayo mabigyan ng certain answer kung bakit daw, no? Pero yun nga, binigyang diin nila na dapat Pilipino muna yung makinabang. Jessica? At saka I think kailangan din liwanagin, no, ng ewan ko kung aling ahensya ang naatasan dito na kasi may pronouncement yata recently na hindi daw kukuha ng foreign workers into construction. Pero lumalabas ngayon, may kakulangan at meron ng mga nakapasok na mga Chinese construction worker kasi usual practice yan ng mga Chinese company na may mga proyekto abroad, no, sa kanilang bansa. Yung mga trabahador din nila kasi ang dami rin nila eh. We should remember na ang laki ng populasyon ng China, no? So wherever they have big projects, yung kanilang mga worker mismo ang gumagawa nitong mga proyektong ito kahit saan pang bansa sa buong mundo. Yun nga yung sinabi ni Secretary Bello kanina, no, Jessica, na hindi naman daw bibigyan ng trabaho yung ibang foreign workers kung hindi naman kaya ng Pilipino. Pero sa nangyayari, 51,000 workers from China yung binagyan nila. Parang medyo malabo yata, Jessica. Okay, and I think we should also mention, no, Athena, kasi lest this becomes a race issue. Marami rin tayong mga kababayan, wag din natin kalimutan na yung mga kababayan natin sa abroad din nagtatrabaho. So wag tayong maging sensitibo sa aspetong yan. Kailangan lang spell out kasi talaga ano ba ang polisiya at paano nga rin ba poprotektahan yung ating mga manggagawa vis-a-vis itong pagpasok ng mga dayuhang manggagawa, lalo na sa construction industry. Tama, yan nga yung binanggit kanina ng ating recruitment consultant na wala tayong masyadong polisiya kaugnay nito. Jessica? Okay, maraming salamat sa iyo, Athena Imperial.